Ewan ko kung nabanggit ko itong tungkol sa speed sa Dura, yung Wednesday, wala na. Wala pa, Pastor. Ang pag-aaralan natin ay yung shameful to sacredness. Yung, ano to, yung, ay nakakahiya na naging kabanalan. Ano yun? Dito yung kwento sa Mark chapter 8 ay yung Jesus ay nung nasa pagtuturo niya, naka-encounter siya, papunta nung nasa Bethany, naka-encounter siya ng bulag. Sa Matthew ito ay dito dalawang bulag. Sa kwento kay Matthew, isa lang ang na-identify doon. Ang pangalan niya si Bartimaeus. Pero merong maganda dito na nangyari sa bulag na sumisigaw-sigaw na Son of David, sabi niya, have mercy on us, maawa ka sa amin. Ito ay sigaw ng walang pag-asa at literally, figuratively, madilim ang kanyang buhay. Wala siyang nakikitang liwanag. Hindi niya na-appreciate ang creation. Pinapagana naman ang pakiramdam para malaman ang isang bagay, pero nafu-frustrate yung utak dahil hindi niya ma-figure out, dahil hindi siya nakakakita bilang isang bulag. Dumating yung time na sa buhay nitong bulag ngayon, nagkaroon ng pag-asa na malamang makakakita ko dahil ito narinig ko si Jesus na dadaan. Kaya on the top of his voice, alagang sigaw na ganun na sagat. Narinig ito ni Jesus at pinagtunan niya ng pansin. Ano ang magagawa ko sa iyo? Sabi ng bulag, sana makakita ako. When na-imagine ko ng encounter, napapaluha ko dahil parang ramdam ko yung bulag sa kalagayan niya. For so long years, hindi mo nakikita kung anong paligid mo. Hindi mo alam yung nangyayari mo. Ano ba nangyayari? Bakit maingay? Bakit may masaya? Bakit ganyan? Ano itong naaamoy ko na ganito ang rasa? Ano itong tsura nito? Mga eagerness na wala sagot. Kaya eto na yung pagkakataon. Makikita ko na, maintindihan ko ng mahigit kung paano nangyayari sa kapaligiran ko. Kaya ito, Jesus, the Son of David, have mercy on us. Jesus, the Son of David, have mercy on us. Siguro sa Matthew, on me, si ni-highlight si line for the Diyos. At eto na, bumuha si Jesus, lumapit si Jesus sa kanya, he took the blind man by the hand and led him out of the village when he had spit on the man's eyes and put his hands on him. Jesus asked, "Do you see?" Hindi katanggap-tanggap sa atin na aksyon. Kinuha niya, tinuraan niya yung mata. Yung bulag. Disgusting. Bakit? Pero alam niyo ba, kung
Ito, tanong sa akin din, bakit niya dinuraan? Hindi ko marumi yan. Now, nung research ko to, dito ko na-realize na, nga pala, ako po ay isang victim na itigaw. At talagang napakarumi ang aksyon na duraan mo ang tao. Marumi yan. Pero sa mga Hudyo pala at mga Griego, no? Meron silang practice, paniniwala o kultura na ang durak sa layba ay nakakagamot. Then, napa-remind ako na meron akong nabasa na pati ang mga hapon ay gamot ang sa layba. Lalo yung umaga, huwag kang magmumog. Inom ka ng tubig, warm water, inumin mo daw yun, at marami yun dahil may nagulot na maputi sa iyong katawan. Practice yan ng mga hapon. So, kaya pala, nung ginuwaan ni Jesus yung mata ng bulag, parang wala lang, walang reaksyon, walang record na nagamit sila o kaya yung kinumentara nila pag-uliwaan. Gumamit si Jesus ng isang napaka-ordinary na alam at may tindihan at matanggap ng tao during this time sa kanilang. Hindi siya gumawa ng ibang method o ano man dyan na something like extraordinary. Kundi normal lang, ordinary lang ang ginamit ni Jesus. Ito ang gusto kong may ilagay sa isip natin. Sa buhay natin, mayroon tayong kanya-kanyang pinagdaraanan. O mayroon tayong kanya-kanyang mga katanungan sa tungkol sa buhay. Ang minsan mayroon nating maintindihan. Pero dito, kung si Jesus ang lalapitan natin, pwede gagamit si Jesus ng mga bagay na common sa atin, pero ito ay nagpapakita ng hindi common o kaya extraordinary na kakayahan ng Diyos. Nakuha niya yan. Jesus used his saliva, he spat on the eyes of the blind to show his extraordinary power. Higit sa ordinary, higit sa common na ginagawa, kaalaman ng tao. Subukan mo kaya. Pag may bulag gano'n, durahan mo, baka yung murahin ka niya. Pero pag sabihin mo, sa atin kasi hindi maganda yung durang. Magkano pa na lang, ang common sa atin, kuha ng dahon, tapal-tapal. Kuha ka ng dahon ng sili, lagyan mo ng langis, ipiga mo sa mata niya, tapos gumaling. Si Jesus dito, ang makikita dito,
ay yung power niya. Dahil common lang yung ginawa niya. Pero hindi yung dura ang nagpamulat, nagpakita doon sa mata ng bulat. Ginamit lang ni Jesus yun na common para may pakita niya na ako ang may kakayahan. Ewan ko kung yung mga sumunod doon ay nagsipunta sila doon sa pan. Kasi kung nakakagamot pala ang hindi pala ngayon ang issue na nakakagamot pala, kundi siguro lalabas sa kanila eh, pwede din pala kahit bulag eh, nagagamot din ng sa life. Hindi lang pala yung masakit sa sa ano dyan. Pwede palang bulag, pagduraan. Talagang lakas-lakas ng duraan sa life. May power yun. Siguro, ewan ko kung yung type na yun, yung iba, lumabas sila, pinagduduraan nila yung mga mata ng mga bulag doon. O gumaling. Kung meron man gumawa niyan, I'm sure, hindi gumaling. Ganon din sa buhay natin. Kung gumawa ka, halimbawa, yung sabi ko kanina, sinubukan gumawa ka ng dahon, ng sili, nagyan mo ng langis, nilagay mo sa mata ng bulat, tapos nakakita. Sigurado, ang titignan nila dyan, ang sisikat dyan, yung dahon ng sili. Kasi tao pa lang, ordinary ka lang ng tao. Siguro may mga ilan nilang sabi nila, saan niya kaya nakuha yan? Na kalaman. Unless siguro na pumunta ng ginawakan mo, inapros mo yung mata, biglang nakakita. Yun, ikaw ang ikaw ang makikita doon. Pero dito, hindi. Si Jesus ang lumabas dito na meron siyang kakayahan. Kaya gusto kong makita natin, huwag natin ilimit ang mga kakayahan ng Diyos na magtugon sa ating mga pangangailangan o ating mga problema sa buhay, ano man yung suliranin natin, kung gagamit siya ng mga common lang. Yung natutunan ko sa buhay, sa pagpapasko, noon, sabi ko, lahat ng mga kapareho ko na walang kakayahan kumita ng pera ay wala na, hindi yan makakatulong. Plano ko noon, sana tatayo itong church nito sa Isabela. Sana tatayo itong simbahan. Pero paano ito tatayo? Ang mga membro doon ay Tricycle Boy, kung ano lang trabaho nila, yung isa lang mga sa dam. Yung isa akin din sa bangkon, pero hindi naman ganun malaki ang sweldo. Paano tatayo? Ang inaasahan ko yung mayaman. Mayroong sumpang mayaman doon. Lumipas ang ilang mga taon. Ang kailangan, hundreds of thousands, ang mayaman nagbigay ng yung 1,000 pa. Dahil-dahil. Sabi ko lang. Kaya parang binintay ko ng ilang taon. Hindi ko alam yun. Wala. Meron akong nabasang libro na na-encourage ako. Ba't mo i-underestimate at ba't mo tignan yung mga tao mga ganyan? Kung ginamit ng Diyos ang mga yan, magagamit niya. Kaya ginawa ko na lang, pinisip ko, we have a problem. May problema tayo, ganito ang problema natin. Gusto nyo?
na solve natin. Dapat ito ang maganda magkaroon tayo ng kapon. Kasi ang pinag-titip sa namin, titip ko na lang yung bahay namin, kaya yung bahay namin yung design niya, parang ganyan. Yan yung pintuan, pagpasok mo ganyan lang, tapos salas, dining, pag walang division, pag Sunday, pag tanggalin mo yung tangga, pag church kayo. Ganyan palagi. Sabi gusto nila. So sabi ko ito, meron akong ganito, tingnan natin. Meron tayong ganito, na pera, bibigyan ko ng ganito, konti. Kayo may. Ganito ang kailangan natin, sabi ko. Sa akin na yan, halula. Sa akin na ang darat. Pagbigay ko ng simento, yung binigay na buhangin, semento na konti, bakal na kung anong lang na doon, yun ang yung pisahan namin. Galing sa mga common na tao. So, habang kinakabit namin yung mga materialis na available, paubos na, nakita nila ulit, kasi ilang araw na rin nakalipas, mayroon na namang nakabigyan ng kayo. Okay, magbigay ko na kayo, dagdag ko na kayo, hanggang tumayo. Yun sa akin. Yun ang natutunan ko. Ang Diyos, gumagamit siya ng mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. Kung minsan yung pinagdidirian natin, o kaya binibigyan natin ng walang halaga, dinidiscredit natin, pero yun palang gagamitin ng Diyos. Kaya, hindi tayo magtaka na may sinabi ng Panginoong Diyos na pinili ng Diyos yung mga mahihina to confound the wise para sila ang gamitin niyang matuturo dyan sa mga to confound sila matuturo dyan sa mga matatalinong tao. Kaya sa akin, huwag tayo mag-underestimate kung sino-sino o kung ano-ano dyan. Dahil pwede gamitin ng siya. No? Intindihan yan? Malala mo na naman, nabanggit ko na ito, yung preacher na si Randy Morrison na negro. Tumatak sa isip ko yung sabi niya, another man's jump is another man's treasure. Nabanggit ko na yan, ano ba? Dahil kita nyo, may mga tao, dami nilang tinatapon, natapon sila sa basura. Basura na yan eh. Alam mo basura. Pero yung iba, kayamanan nila yung tinutuhan nila. Tuloy ngayon, dami nang nag-recycle ng basura. Kung mga nag-recycle ng yung mayaman, kumikita. Yung tapon ng tapon, bili ng bili tapon, bili ng bili tapon. Tapos, re-recycle nila, kailangan niya recycle, binibili niya. Ganyan. Kaya, wala tayong pwedeng sabihin, walang kwenta yan. Ang ugali dahil huwag tayong magmakakubre sa tao. No? Tayo magmakakubre. Tayong manlahi. Huwag mong sabihin na walang kwenta. Meron. Kahit sabihin mong pinakabobo na yan, hindi ka naging matalino kung walang bobo. Dahil ka naging matalino ka lang dahil sinasabing may bobo, doon ka kinukumper. Yes, correct.
Ganang, no. Don't despise small or simple means God uses. Don't limit God to familiar ways. Huwag mong sabihin na, hindi ka gawin ng Diyos yan kasi ano? Ikaw nang gumagawa ng rason. Alam niyo ito, kung sabihin ko sa inyo. Don't limit God to familiar ways. Ito ang alam ko. Iniisip ko, sabi ko, itong bagyo darating mamayang gabi o kaya ay madaling araw. Sana doon na lang bubuhos yung tubig hanggang mag-umaga. Maganda itong nangyari dahil umaraw. Pagbuhos ng ulan, ano man yung klase ng ulan na yan, at least maka-absorb pa ang lupa. Kailangan marami yung ma-absorb niya para mabigatan, bumigat yung lupa bago yan siguro. Ito, tinitignan ko na nakita nito, may bumabagsak dyan. Na bato para umuulan. Pero yung dapat yung ulan na tuloy-tuloy na isang araw, ganan, malakas. Sabi ko, gano'n ang nangyari, okay pa to. Dahil yung kinakatayuan nito, inisip ko una, malambot ito. Hindi nakuha yung tamang lumpanya. Pero kung ako mag-previsional, sabi ko, simentado naman lahat yan. Hindi makalumiti yung tubig. Pero sinasabi ko din, itong mga rason ko na to, ako to. Kung talaga mahawak pa rin dito ang Diyos, iba din yung reasoning ko. Yan. Kaya, ang Diyos, pwede niyang sabihin na, mali yung mga alam mo na yan. Kahit bubuhos akong mahawak yan. Walang problema. Kaya, huwag natin pangunahan ang Diyos. Natin pangunahan. Yan tayo nasisira mga Kristiyano. The Lord can turn the ordinary into something miraculous. Doon sa isang common na bagay, pwede gamitin ng Diyos maging milagro yan. Nag-isip-isip ako, ano yung karanasan ko sa buhay. Wala akong masyadong naisip, kundi isa lang na hindi ko nakakalimutan na may yung pera kong 10 pesos, nakakain ako ng halo-halo na 18 pesos. Yan yung naranasan ko sa Negros. Doon, nainit-initan ako na kung ilang beses ko na yan na hindi ako makulit, pero yan talagang ginawa ng Diyos. Nainitan ako. Gusto kong uminom ng malamig. Punta ako ng restaurant kasi may nakita ko halo-halo. Sa madaling salita, in-order ko yung halo-halo. Narinig ko ang presyo. Magkano? 10 pesos. Ay, 8. 18 pala. Magkano yung halo-halo? So, bakit 8 ang narinig ko? In-order ko, na-pray ako, nagsaya-saya ako, nagdasal. Nahimas-masan ako nung magbayad ako ang liwaliwanan, magkano 18. Dayuhan ako kung saan ako kukuha. 10 pesos lang pera. Nakiusap ako ng maayos, sabi ko, pwede ba kukunin mo itong may
Sabi niya, ay, nagpapasok ako. Sige, wag mo. Okay na yan. Ito maganda ito. Biglang nag-register sa mind. Mga pagkakataon na naging nila ko. Yung nakwento ko ng bumili ko, kaya nung bumili kami ng Israel, siyempre pagod. From Manila to Abu Dhabi. Ang layo. Hintay kami ko ng connecting flight namin Abu Dhabi to Israel. Puyat. Hindi ka naman makatulog sa aeroplano ng mata. Hindi mo may-reply na hindi. Nung nasa Abu Dhabi kami, talagang maghanap ako ng tulugan ng ulit-ulit kami. Nandun kami sa waiting area. Si Vice Mayor ko, nakita ko, natulog sila doon sa likod ng waiting area, doon sa mga upuan. Umuha sila ng umot ng aeroplano, humingi sila, yun ang pinaghigaan nilang pagkasalo sa kanyang anak nila. Ito namang kasama natin, milyonaryo, na professional. Professional yan, engineer, di ba? Milyonaryo. Naglakad-lakad. Naghahanap din yata ng tulungan. Kami nakatintay kami ako, talagang ano lang. Talagang mahirap naman ang consequence ng pagpunta sa kita. Bigla siyang bumalik, sabi niya, merong tulugan doon sa may lunch. Parang yung lunch na yan, para sa mga mga passenger business, ang business class. Kaya tulugan doon. Then punta kami. Sabi niya, kinausap ko, pwede daw matulog dito, pwede ka. Pumasok kami lahat. Ako, si Sir libre pa pagkain. Doon, tapos may coffee, mamili ka. Yung first time ko matikman yung latte. Ang ganda yung mga sopa nila, ang lalapad. Tapos yung lalaki, ang hahapag, humiga ako. Kasi kumain ko lang. Isa ng tao kasi kalagitnaan ng gawin. Nakatulong talaga ako ng maayos. Pagkagising namin, natanong ko si Manundi, nakailang kape na siya ng latte. Kasi, ulit mo lang doon sa machine. Tanong ako, nagkapilin ako. Ang linis ng bathroom nila, naligo ako, nakabisa. Bumalik sa sinda, ang ganda ng condition. Feel na feel mo na biyahe ka talaga going to the promised land. Umaya lalabas kami, dumating na yung trabaho kasi mga 5 o'clock na umaga. Tinanong kami, magbabayad pala kami. Kinumpyot ko ilan kami doon, mga 14 yata. Parang mapatak na abot na 100 plus. Nakiusap kami, lahat kami nagsalita, nakiusap. Hindi, ang alam kasi natin, sinabi kasi ng panulong na libre, kaya papasok ba naman kami kung alam namin na may bayad? Hindi, alam. Tapos kinausap nila yung tapos sige, okay. Hindi na kayo dito. Tingnan mo, gumawa ang Diyos ng paraan. Yung professional na milyonaryo, naging board. Hindi ginagana ng Diyos ang utak. Yung engineer na yan, si Sir Freddy, nagtawag. Parang nabigyan kami ng parang feeling ko ako ang special treatment ang ginawa ng Diyos sa akin. Yun ang feeling ko dahil nag-pray ako ng gano'n. Parang sa feeling ko ano lang sila, naisama lang sila, dahil kasama ko. O, naisabit lang. Kaya ang saya ng ano. Kaya, yun, naging miracle. Alam niyo ang Diyos natin, kung umikilos niyan,
yung mga sinasabi natin hindi pwede, nagiging pwede. Oh. Amen. Yung sinasabi nating alanganin, imposible, sa Kanya, Posible. posible. With God, nothing is Possible. impossible. And we're impossible. Diba? Salamat at meron tayo. At salamat at ganyan ang Diyos na meron tayo. Amen? Amen. Kaya ako ay nagtataka na kung ikaw, tayong mga Kristiyano, ay may karanasan na ganyan sa buhay na nagpakita ang Diyos ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa atin. Pero kung balikan natin na bignan, ay nangyari pala na tayo ang nabinibisyuhan, tayo ang nabindisyonan, ay tatalikuran pa rin natin ang Diyos na may gawa niya. Grabe. Tapos sasabihin natin, matalino tayo. Minsan maganda na sabihin mo na bobo ako. Bobo ako, Lord, kaya wala akong alam na gawin kundi magtiwala na lang sa'yo. Lahat na lang ng gagawin mo, tatanggapin ko. Dahil wala akong alam gagawin. Ikaw ang lahat ng may kagagawan sa akin sa buhay. Kung hindi ganyan ang utak mo, utak natin ng Kristiyano, alam mo mangyayari? Yung mga suliranin mo sa buhay, problema mo sa buhay, nararamdaman mo, ramdam na ramdam mo yan. At pasan na pasan mo yung hirap na yan. Bakit? Dahil nakakalimutan mo kung hindi mo tuluyang kinalimutan na ang Diyos minsan pinakita niya, pinaramdam niya sa iyo na siya ay Diyos na gumagawa at gumagamit ng mga bagay na kung minsan man ay nakakahiyang bagay, hindi ka tanggap-tanggap, gumagamit ng ordinary na pamamaraan o bagay na ordinary, pero doon na ipapakita ng Diyos ang kanyang abilidad, ang kanyang kakayahan. Kung nakalimutan mo ang mga yan, alam mo, yan na madrama ang buhay mo, ang pamagat, pasan mo ang paibigin. Yan po. So, siguro, dahil sumura tayo sa oras, ikat muna natin dito sa first na ating natutunan na Jesus or God uses ordinary to show His extraordinary power. Sa susunod, pagpatuloy natin. Nakalimutan niyo bang Diyos? Hindi. Never. Nakalimutan niyo bang may nagawang Diyos sa inyo? Hindi. Never. Patuloy tayo sa Diyos. Amen. Ito, we are now in the storm. About to be hit by the storm. Layan. Malayan sa Diyos. Amen.
Luke chapter 1, verse Luke chapter 18, verse 1. Always tell ang kararag, never give up. So, dapat pa din natin ang kararag. Tingnan ang power ng natin. At mabilis na natin. Tutuloy talaga. Yan pa may tutuloy talaga din pananampalataya sa pananampalataya natin sa Kanya. Amen. Bago tapo, gusto po tayo sa mga praying. Tawagin natin si Brother Jake. Tumayo po tayo lahat at tayo na namin. Diyos ka na po mi, diyan ka na po nabarugan. Sa amin, kaibigan, Lord, nabarugan. Masayang, nilang namin, gawin ako sa buhay namin. Ang namin po nabarugan, namin, sa amin po, nabarugan. Isyo mo, parabon mo, sa namin, diyan ka na ako nabarugan. Pinagaya ko na yung namin. Kaya, sa pagkakas,